Naglakad si BM sa kanyang malaking anyo pasulong, sinasabi na wala silang oras para sa mga walang kabuluhang usapan. Ang mas maaga nilang lilinisin, mas maaga silang makauuwi. May matutulis na pangil ang puting paa. Binuksan ang kanyang bibig, umuwing ang tigre. Ang mga maliwanag na sinag ng liwanag ay lumipad pasulong. Isang shockwave ang lumipad sa mga halimaw. Nakapaligid sa liwanag, naglakad ang mga hayop pasulong. Narinig ang mga salita na kasalukuyang nag-uulat mula sa lugar ng insidente. Sa kasalukuyan, tila may hidwaan sa pagitan ng dalawang grupo ng halimaw sa ikawalong sektor. Malakas na tinamaan ng paa ang oso. Sinabi ng reporter na namiss niya ang pagtama ng walang pag-aalinlangan. Napatay siya ng halimaw na mukhang lobo. Mukha itong katulad ng sa ika-6 na ranggo ng dungeon. Talaga bang nasa panig siya ng mga tao? Huminto ang sasakyan. Lumapit ang lalaki sa iba, tinatanong kung ano ang sitwasyon sa kasalukuyan. Tinanong siya kung ano ang ginagawa niya dito. Tumingin ang lalaki kay Hyanguk na sinabing pumunta siya upang makipag-usap sa lobo kapag nalutas na ang sitwasyon. Sinabi ni Hyanguk na kung iisipin ito, may koneksyon sila sa nilalang na iyon. Humarap siya at sinabing dumating siya sa tamang oras. Tapos na ang lahat at ang staff ng Hunter Association ay pupunta upang mag-scout ng lahat, ayusin niya upang makasama siya. Biglang kumislap ang kidlat sa lupa. Nagtakip ang mga lalaki sa kanilang mga kamay, pinuprotektahan ang kanilang mga sarili mula sa malakas na hangin at mga debris. Laking gulat ni Song Hyoks nang makilala. Sa espasyo sa harap niya, lumitaw ang mga bahay at puno, at nakilala niya ang Estram. Humakbang ang bayani. Habang tinitingnan, sinabi ng brunette na imposibleng ang buong baryo ng Estram ay may tali. Idinagdag ni Haye na kailangan nilang agad na harangan ang buong lugar. Kung ito talaga ang Estram, kailangan nilang protektahan ang lahat ng mga residente. Tumingin ang lalaki sa malayo na may tensyon, iniisip kung paano ito posible. Kung ito talaga ay Estram, makikita niya sila ulit. Iniisip niya sina Selina at Eddie. Si Hyong-suk ay tumingin sa batang nakagulat, narinig ang mga salita ng pasasalamat na dahil dito ay makikita na siya sila at tinanong kung sino. Kumuha si Eddie ng kanyang espada, binibilang hanggang 989. Lumiko ang bata sa gulat, narinig ang kanyang pangalan at kinilala ang boses na iyon. Kumaway si Sung Hyuk sa kanya na may matamis na ngiti. Tinanong ng prinsipe kung nag-iisip siya. Nang tumakbo siya, nakilala niya ang kanyang kaibigan na sumagot na matagal na silang hindi nagkita. Bago siya nahulog sa gehena, ngayon ay nasa lupa siya. Nagulat ang blonde. Itinuro ng lalaki ang kanyang daliri at tinanong, mukhang hindi mo pa alam kung makikita mo ang bundok na iyon. Sinabi niya syempre. Gayunpaman, nagulat siya na nawala ang bundok at yumangal kung saan ito napunta. Tumawa si Sik, pinapahid ang mga luha ng pagtawa. Nalamang nabati ang prinsipe ng kaharian ng Estram sa lupa. Ang halaman ay nagniningning sa pula. Isang kamay ang lumitaw mula sa lupa, na nagsasabing ang dalawang magkaibang mundo ay sa wakas nagkaisa sa tulong ng punong mundo. Ngumiti ang babae nang may pahayag, na sinasabing maaari na siyang makilala ang Hardenero ng Diyos. Isang daliri ang tumapik sa mesa. Nang tiningnan ang gilid, sinabi ni Eddie na ayon sa mga tao, ang lugar kung nasaan sila ngayon ay hindi Gehenna, kundi isang mundong tinatawag na Earth. Kinumpirma ng brunette ito. Nang mabigla, tiningnan ni Margareta ito nang may takot at sinabing hindi siya makapaniwala dito. At sinabi ni Selina na talaga bang nawala ang bundok. Bakit ipinadala sila ng mga Diyos ng ganitong pagsubok? Si Hyong-suk ay tumingin ng tensyon sa unahan, iniisip na lahat ay lubos na nalilito, at ito ay natural. Ang ilang hay ay nagpalagay na nagugulat sila dahil biglang nawala ang mga bundok. Pinalo niya ang kanyang kamay sa mesa at humiling na payagan siyang ipakilala muli ang kanyang sarili. Sa isang determinadong hitsura, sinabi ng bayani na siya si Seyak, isang mangangaso mula sa Korea, at iniimbitahan ng lahat ng naroon na pag-usapan ang mga mangyayari at kung paano sila susulong. Sa mga matataas na multi-story na gusali ilang araw ang nakalipas, sa isang press conference ng Korean Hunters Association, narinig ang mga salita na isang live broadcast ng conference ng mga tao mula sa Gehenna ang naka-broadcast. May sumagot na siya ay isang dadaan lang at masasabi na hindi sila gaanong naiiba mula sa kanila mula nang ang gwapong lalaking naglalakad ay ang unang prinsipe doon.
Kaya't kukunan nila ng litrato ang mga ito sa labas. Umupo si Eddie sa mikropono na may ngiti, at sinabing kaya naman ang mga nakaligtas na walang silungan ay nagpahayag ng kanilang taos-pusong pasasalamat sa Korean Hunters Association, sa mga kinatawan ng gobyerno na tumanggap sa kanila ng maayos. At humiling na tanggapin ang kanilang taos-pusong pasasalamat. Tumayo ang lalaki sa likod ng podium at sinabi na sa hinaharap ay pag-aaralan nila ang pagtanggap ng suporta mula sa Hunters Association at gobyerno at kasabay nito ay handa siyang pumirma ng kontrata upang ilipat ang lahat ng kinakailan. Gang impormasyon. Nakatitig ang lalaking nakasut nang marinig na ang kasunduan na ito ay hindi maaaring tawaging hindi makatarungan. Mayroong sumigaw na siya ay talagang gwapo. Ang kanyang mga salita ay nakumpirma na siya ay isang prinsipe. Hindi nakakagulat na siya ay napakagwapo. Tumingin ang mga babae sa telepono. Isa sa kanila ang nagsabi na siya ay nabuhay. Sinabi niyang siya ay nakatira sa kagubatan malapit sa ika-8 distrito at dapat silang pumunta roon balang araw. Winawipe ang bote, naisip ni Gia na siya ay labis na nagulat nang makita ang balita. Sino ang mag-aakala? Ngayon ang Gehenna ay nasa lupa. Pero ano ang ginawa ng mga maliliit na hooligans na ito? At sa langit sa itaas ng kagubatan, ang mga puting ulap ay lumulutang, hinihila ang mga pisngi ng oso. Tinanong ni G kung sasabihin nila kung ano ang nangyari. Sila ba ang gumawa nito? Ang pusa at aso ay humiwalay ng sabik. Habang ang lalaki ay nagtatanong kung ano ang ginawa nila sa pagkakataong ito, naisip niya na malamang ito ay nangyari sa ilalim ng utos ng World Tree. Hinihila ang mga pisngi ng oso. Naisip niya na sa pagkakataong ito, din. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabi na malamang sila ay nagugutom. Dapat munang kumain. Naglagay siya ng isang plato ng pagkain. Habang kumakain ang mga alaga, bumaling ang lalaki, nalaman na kung nandito si Estram. Ang koneksyon sa miniature world ay nabroken, ngunit nakita niya na hindi ito ang kaso. Tumingin siya sa maliliit na gusali, sinasabing nangangahulugan ito na maaari siyang makapanood at makialam tulad ng dati. Tumingin siya sa isa sa mga bahay, sinasabing ang pagkakaiba ngayon ay ang kanyang desisyon ay maaaring makaapekto sa lupa. Tumingin pababa, naisip ni G na para bang naging Diyos siya. Pero dahil sa insidenteng ito, lumabas na naintindihan niya ang layunin ng World Tree. Ang sinag ng araw ay pumasok sa mga dahon. Naisip ng bayani na ito ang migrasyon ng mga nakaligtas mula sa Gehenna patungong lupa. Bahagyang ngumiti ang lalaki at sinabi na tila magkakaroon siya ng higit pang trabaho. Ngayon ay kailangan niyang manood ng dalawang mundo. Isang babae sa itim na sapatos ilang araw ang makalipas sa pangkalahatang tindahan ni G ay nagsabi na ito ang pagmamalaki ng ika-7 distrito. Itinuro ni Win at sinabing ito ay isang pangkalahatang tindahan at isang World Tree. Ang kanyang palad ay humahaplos sa puno nito. Nananawagan si Kreutz na may ngiti at sinabing may katotohanan na ito ay isang World Tree. Ito ay maliit pa, ngunit hindi mo may kakaila kung gaano ito lumaki sa loob lamang ng ilang buwan. Pinagsama ang kanyang mga daliri, sinabi ni Selena na hindi ka panipaniwala na maaari itong umiral sa Earth. Sa isip, nag-isip siya na sinabi ng kinatawan na ang kanyang hardin ay mayroon ding World Tree. Ibig bang sabihin niya ang lugar na ito? Pagkatapos marahil sa mundong ito. Pumasok sa silid si Win at sinabi na ito ay isang pangkalahatang tindahan. Nagdagdag ang elf na naamoy niya ang kaaya-ayang amoy ng kahoy. Nagulat si Selena na marinig ang batang babae na nagsabi na nagdala siya ng mga customer sa kanya. Nilagyan ni Gia ang alagang hayop sa kanyang mga bisig at binati ang mga bisita. Habang tinitingnan siya ng sabik, naisip ng santo na parang pamilyar ang boses na iyon. Idinagdag ng batang babae na ito ay isang cute na puting pusa. Para bang nakita niya ito dati. Sinabi ng pulang buhok na ang ganitong kulay ay bihira lamang matagpuan. Dapat maraming peke na hayop dito sa Estram. Lumaki ang mga mata ng santo. Pumunta siya sa ibaba. Mayroon dong mga bag ng asin. Sinabi ni Krot na ang Gina ay isang magandang lugar kung saan ang mga hayop ng iba't ibang kulay ay nagkakahalo-halo. Idinagdag ni Win na gusto rin niyang bisitahin sila kahit isang beses. Naalala ang bag na lumitaw, naisip ni Selena na hindi ito maaaring mangyari. Iniisip na ito ay pareho sa asin, humarap siya sa bayani na nakilala ni Margareta at nag-isip tungkol sa taong ito. Nilshake ng batang lalaki ang kamay ng batang babae, sinasabing natutuwa siyang makilala siya.
Marami siyang narinig tungkol sa kanya at nagpa siya na magpanggap na hindi siya nakakilala sa kanya sa ngayon. Sinabi niyang narinig niya na siya ay isang matapang na knight mula sa Jamar Garrison, ang ikapitong at ikawalong distrito ay magkatabi, kaya't sana ay bumalik siyang muli. Tumingin sa kanya, sinabi ni Margaret na ayon kay Hygen, ang kanyang mga potions at scrolls ay itinuturing na pinakamahusay bansang ito. Kinamot ni G ang kanyang ulo ng awkward, sinasabing sobra siyang pinupuri. Hindi pa siya sapat. Ipinatong ni Margareta ang mga kamay sa kanyang mga balakang, sinasabing siya ay napakamapagpakumbaba. Marahil dapat niyang hilingin ang tulong niya, isang batang lalaki sa isang dungeon. Inisip niya ang labanan sa pagitan ng mga knight at mga halimaw at sinabing kasama ang mga knight sa kanyang utos, nais niyang subukan ang kanyang sarili bilang isang mangangaso. Sa kabila ng lahat, hindi nila maaasahan ang gobyerno magpakailanman. Hawak ang isang vial ng pulang likido sa kanyang kamay, naisip ni Gia na dapat na ito ay tungkol sa itim na mga elf. Sila ay sapat na malakas kahit ikumpara sa mga Korean hunters, kaya't magiging maayos ang lahat. Sinabi niyang umaasa siya na kaya niyang gawin ito, at ito ay kanyang munting regalo. Habang kinukuha ng batang babae ang vial, nagpasalamat siya at sinabing maaasahan niya siya sa hinaharap. Hinaplo siya ng amoy ng mga bulaklak sa ilong. Nakilala niya ang amoy na iyon. Nang lumingon, tinawag siya ni Selena, na tila gusto niyang ipakita sa kanya ang isang bagay. Naisip niya na naamoy niya ang katulad na amoy nang umakyat sila sa nilalang na iyon. Bahagyang ngumiti ang batang babae at naisip na siya iyon. Sa wakas ay magkikita na sila. Nagbigay ng ngiti si Win habang sinasabing pupunta sila at magkikita sa susunod. Nagsara ang pinto. Nais ng lalaki sa kanila ng magandang paglalakbay. Bigla, nakita ang isang piraso ng papel na nakalapag sa mesa, sinasabing weird na pakiramdam na makita sa tunay na buhay ang kanilang mga nakikita noong dati ay nasa miniature lamang. Ipinulupot niya ang papel at nag-isip, sino ang nag-iwan nito? Hawak niya ang talaan at tahimik. Kumikislap ang mga bituin sa langit sa itaas ng kagubatan. Naglakad ang lalaki sa kagubatan kasama ang kanyang alaga at naalala ang tala na kailangan niyang sabihin sa kanya ang isang bagay. Magandang kung dumating siya sa nayon ng Estram. Si Selena, naiisip niya kung ano ang nangyari. Kung iisipin, nakilala lamang sila ngayon. Huminto siya upang isipin kung paano siya lihim na nais siyang makita. Huminto ang lalaki sa pintuan, na iniisip na ito ang kauna-unahang pagkakataon na nandito siya sa anyong tao. Marinig ang mga tinig sa likod ng nagniningning na pinto. Binuksan ni Selena at Margareta ang pinto at bumeso kay G. Mayroong tasa ng tsaa sa mesa. Sinabi ng lalaki na siya ay labis na nagulat na makita na nag-iwan sila ng tala. Tumingin ng maigi, sinabing nais nilang sabihin ang isang bagay. May nangyari ba? Hawak ni Selena ang tasa na sinabing wala namang espesyal. Pinangalagaan sila ng mga tao sa Earth ng mabuti. Tinawag siya ngayon dahil nais niyang magtanong ng ilang mga tanong. Ang bayani ay sabik na nagtanong. Nais niyang magtanong ng isang bagay at narinig niya na nagawa niya. Tumingin sa ibaba, tinanong ng santo kung naniniwala siya sa Diyos. Inisip niya ang isang tao na napapalibutan ng liwanag. Sinabi ni Selena na hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa lupa ngunit sa kanilang mundo ay may mga nasa itaas na Diyos. Ang tagalikha ng mundo ay nag-alaga sa Gehenna ngunit bigla na lamang nawala. Ngunit kamakailan lamang ay mayroong lumitaw na kinatawan ng kataas-taasang Diyos at kinuha ang Gehenna sa ilalim ng kanyang pakpak. Ito ang nangyari sa Gehenna. Siya ay nag-claim na siya ay isang nilalang mula sa ibang mundo kung saan nag-iral ang World Tree. Nagulat sila sa balitang ito. Kaya't pumunta sila dito upang makita ito sa kanilang sariling mga mata. Naalala ng batang babae kung paano ipinakita sa kanila ni Win ang World Tree at nagpatuloy na nakita nila ang World Tree mula sa ibang mundo. Tumingin ng maigi, nagpatuloy ang santo na dahil doon siya ay may makatwirang suspisyon na ang isang nilalang na tumatawag sa sarili niya bilang kinatawan ng isang Diyos ay maaaring narito sa lupa. Tahimik na nakinig si G sa kanya. Pumikit si Selena at sinabi na kahit na ito ay isang pagkakataon lamang na ang isang World Tree ay lumaki sa tabi ng kanyang pangkalahatang tindahan, siya ay ganap na kumbinsido ng kanyang mga suspisyon nang makita niyang isang bag na kamukha ng nakuha nila kasama ang asin at na siya rin ay dumating sa huling pagpupulong na kasama ang isang Diyos ng kalikasan tulad ng ginawa ngayon. Narinig ng lalaki sa mesa ang isang tuwirang tanong.
Siya ba sa hindi nalalaman ay isang kinatawan ng kataas-taasang Diyos at naisip na dahil sinabi niya ito na may ganitong kumpiyansa, walang silbi ang pagtanggi dito. Ang mga babae ay tumingin sa kanya na may bahagyang mga ngiti habang iniisip niya na maaari niyang ipahayag ang kanyang tunay na kilala sa mga taong ito. Nakangiti, kinumpirma ni G ito. Hinaplos niya ang ulo ni Bam na sinasabing siya ang kinatawan na iyon. Umupo sa tingin ng bayani na dahan-daang nagsalita tungkol sa mga pangyayaring naganap at kung paano siya naging kinatawan at kung anong mga gawain ang kanyang kinakatawa. Si Bam, dinala ang kanyang paa. Isinaysay ng bayani kung paano niya sinusuportahan ang Gehenna sa loob ng panahong ito. Ipinahayag ang lahat ng maaaring sabihin. Tumingin sa ibaba, naisip ni Gio na pagkatapos ng ganitong pagiging tapat, siya ay nakaramdam na tila naalis ang isang bato mula sa yang kaluluwa. Wasak siya ng mga takot na sila ay mahuhuli siya at ng mga pag-iisip tungkol sa mga kahihinatnan. Ngunit ngayon siya ay nakaramdam ng Si Selena ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, humihiyaw. Pamatak ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Siya ay nagmamakaawa at humihingi ng tawad para sa mga walang kabuluhang suspicion, sa hindi angkop na asal ng isang makitid ang isipan na alipin. Tumalon si Gia mula sa kanyang upuan, nagsisigaw na hindi siya Diyos. Tinanong ni Margaret kung ito ay nangangahulugan na si Ginoong G na ang kataas-taasang Diyos ay nakatayo sa likod ng lahat ng mga kaganapan. Ngumiti ang bayani at sumagot na hindi ito totoo. Sa karamihan ng mga pagkakataon, siya ay kumilos ayon sa kalooban ng World Tree. Bagaman binigyang kahulugan niya ang lahat sa kanyang sariling paraan, lumaki ang mga mata ng batang babae sa gulat sa pagkaalam na lahat ng ito ay ayon sa kalooban ng World Tree. Si Gia ay umiinom mula sa kanyang tasa habang iniisip ni Margreta na kung ang katotohanan tungkol sa taong ito ay mabubo. Niyag, ang mundo ay mangyayari. Ngunit tahimik pa rin niyang sinabi ang lahat. Hawak ang tasa, nagbigay ng hiling ang bayani. Lumapit ang mga babae na umaangal na ipahayag ito. Humcough sa kanyang kamao, humiling ang bayani sa kanila na huwag ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan, kaninuman at ituring. Siya na isang ordinaryong tao. Pinagdikit ang kanyang mga daliri, muling nagtanong si Selena na ang kataas-taasang Diyos, o si Gia, ay nais na mamuhay ng isang ordinaryong buhay. Habang hinahaplos ang kanyang alaga, sinabi ng brown-haired na lalaki na dahil sa kanyang nagawa, tila hindi ito magiging tahimik. At dahil alam na nila ang kanyang lihim, magiging napakamapagpasalamat siya sa tulong nila sa hinaharap. Minsan maaari siyang humiling ng mga hindi makatwirang kahilingan sa kanila. Piniga ni Margareta ang kanyang kamao, sinabing matigas na siya ang kanyang tagapagligtas. Nangako siya ng kanyang katapatan sa kanya. Isang window ng sistema ang lumitaw sa tabi niya, sinasabing siya ay nangako ng katapatan sa kanya. Makaka-register siya kay Margarita bilang kanyang mandirigma. Kapag tinanggap, ang kanyang mga kakayahan ay lalakas ng malaki. Siya ay magiging nakatali sa pangako ng katapatan, at magkakaroon din siya ng kakayahang subaybayan siya at makipag-ugnayan kung kinakailangan. Napatingin si G sa impormasyong bintana na may gulat, na nagtanong kung siya ay handang magparehistro at naisip, isang warrior contract. Uminit ang kanyang isip nang may gulat na naisip na siya ay pinag-iisip ang i-register si Margareta bilang isang mandirigma. Si Selena ay ngumiti sa gitna ng kanyang mga luha, sinasabing ang mandirigma ng kataas-taasang Diyos ay isang nilalang na hindi lumitaw mula noong mga panahon ng masasamang dragons. Ipinakilala niya ang knight at sinabi na ang mga divine warriors ay isang marangal na titulong, isang knight na itinal. Aga ng Diyos mismo. Ipinakilala niya ang mga mandirigma at sinabing sila ang mga lumitaw sa panahon ng mga dragon sa kalooban ng kataas-taasang Diyos, pinarusahan ang kasamaan at ibinalik ang balanse. Umupo ang tao sa puting suit sa trono. Nagpatuloy siya na ang mga nilalang na ito ay kilala sa paglilingkod lamang sa kalooban ng Diyos ay ang mga divine warriors ng masasamang dragons. Sabik na tinanong ni G kung sigurado siyang nais niya ito. Hindi na ito maaring baguhin sa ibang pagkakataon. Bukod dito, mayroon din siyang sariling mga layunin sa buhay. Ang mga mata ni Margarita ay nagliliyab sa determinasyon. Sinabi niyang dahil sa kanyang tulong, nakakuha siya ng pangalawang buhay. Hayaan siyang italaga siya bilang kanyang mandirigma. Kahit na ilagay ang kanyang buhay sa panganib, tiyak na paprotektahan siya. Sinabi ng bayani na hindi ito dapat ilagay sa panganib ang buhay. Mapang-isip siyang ibinaba ang kanyang tingin.
Tumapat ang kanyang daliri sa reject button. Sinabi niyang humihingi siya ng tawad, ngunit hindi. Pinalo ni Marietta ang kanyang palad sa mesa, nagsisigaw kung bakit hindi siya gusto. Sinabi ni Selena na humihingi siya ng paumanhin, ngunit dahil ito ay kanyang desisyon, wala nang magagawa. Sumagot ang bayani na hindi, ang pangangasiwa sa buhay ng iba ay hindi para sa kanya. Ipinagpag ni G ang kanyang kamay, sinabi na hindi ba mas mahalaga para sa kanila na nakausap ang tiwala kaysa ilagay ang kanilang buhay sa panganib para sa ilang bansag ng mandirigma at panunumpa. Sinabi ni Selena na siya ay tama. Ang mga relasyon ng tao ay mas mahalaga kaysa sa pagkakatali sa sistema. Dinampot ni Margareta ang kanyang dibdib, sinabing masaya siya kung tatawagan siya ng informal mula sa ngayon sapagkat tinawag siyang kapitan. Ibinigay sa kanya ni Selena ang libro, Mga Kaisipan sa Panahon ng Mga Dragons, at hiniling na dalhin ito kasama niya. Nagpasalamat ang bayani sa kanya. Nakatayo sa tabi niya, sinabi ng batang babae na pagkatapos niyang basahin ito, maiintindihan niya kung anong mga nilalang ang mga dragon at kung bakit sila naglaho ng walang bakas. Mayroon ding binanggit tungkol sa mga mandirigma. Ang mga bayani ay nakikita sa bintana habang nakaupo sa mesa. Tinanong ni Marietta kung ano ang ibig sabihin nito. Ang patak na ibinuhos niya. Pagkatapos ay sinabi ng bayani na ginawa niya ito. Sobrang nagulat siya. Nagsalita ang batang babae na alam niya ito. Ito ay hindi kapanipaniwala. Ilang araw ang lumipas, sa maliwanag na gusali ng Jihad Department Store. Sa mesa ay may 2 libro. Mga Kaisipan sa Panahon ng Mga Dragons at Mga Dragon, na tinatawag ang sarili nilang neutral. Hinawakan ang kanyang baba, naisip ng bayani kung talagang napakahalaga ng mga mandirigma ng Diyos mula sa panahon ng mga dragons. Mukhang napaka-determined si Margareta. Binuksan ng lalaki ang aklat, sinasabing hindi siya magbabago ng isip, ngunit hindi masakit na pag-aralan ang lahat ng mas malalim. Inisip niya ang mga pulang dragon at iba pang mga nilalang. Nagbabasa tungkol sa panahon ng mga dragons na isang romantikong panahon ng pag-uugali ng ang mga dragon, tao, at halimaw ay magkakasamang namuhay. Ang mga dragon ay binigyan ng papel bilang mga neutrals ng pangunahing Diyos. Ang kanilang misyon ay mamagitan sa mahahabang digmaan sa pagitan ng mga uri. Ngunit sa isang pagkakataon, ang ilang mga dragon ay nagsimulang mag-isip ng iba. Ipinakita ng dragon ang kanyang mga pangil, sinabing siya ngayon ang Diyos ng Gehenna. Walang naglakas loob na tumutol sa kanya. Ito si Astragon. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkaakit sa papuri ng mga tao, nakalimutan ang kanyang tungkulin bilang neutral at nagsimulang kumilos bilang isang pinuno. Habang tinitingnan ng aklat, sinabi ng bayani na ito ang Diyos na tinatawag. Nang isara ang aklat, ipinagpatuloy ni G na ang baliw na dragon ay pinigilan ng mga Diyos ng kalikasan at ipinatapon sa pagkakabihag. Ilagay nila ang mga buto ng natalong dragon sa santuaryo. At dahil dito, nawala ang pagiging neutral ng mga dragon. Hindi ito kapanipaniwala. Tumingin ang bayani sa ibaba at sinabi na nangangahulugan ito na ang Diyos na mandirigma ay isang tao na lumaban kasama ang mga Diyos ng kalikasan. Para bang ang lahat ay tila isang nobela, malamang dahil may mga bayani at dragon. Tumingin ang bayani sa ibaba at sinabing maganda ang kwento. Kung gagamitin ang ganitong kwento sa engkanto, magiging kamangha-mangha ang karanasan. Na-imagine ng lalaki ang mga mandirigma na nakatayo sa tabi ng dragon at sinabi na maaari itong gamitin bilang isang balangkas sa paglikha ng isang temang dungeon. Kalaunan, umupo ang bayani na nag-iisip na napapaligiran ng mga insekto, sinabing malinaw na ang pagbubukas ng isang training gate para sa mga baguhan sa tabi ng tindahan ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mga mababang ranggong mangangaso, ngunit para sa paglago ng mid at high-ranking hunters, nag-aalala siya na kung walang pangunahing konsepto, magiging kaunti itong nakabuboard. Pero sa balangkas, lahat ay magiging maayos. Nakangiting masaya ang bayani sa mga insekto, iniisip na kung aalisin ang simpleng kwento ng bayani na tinalo ang dragon at iniligtas ang prinsesa. Upang makumplito ang larawan, ang boss ay dapat maging isang buhay na dragon. Sa tingin niya, magugustuhan din ito ng mga mangangaso na dumarating upang mag-ensayo. Nakatango ang lalaki, iniisip na isang masamang dragon ang nakakasira sa balanse sa pagitan ng mga tao at halimaw. Nais maging pinuno ng mundo, kahit siya ay iniisip na cool ito.
Tinapik ng daliri ang system window na natapos ang pagtatayo ng bagong miniature world, sinabing maaari pang idagdag ang mga halimaw na nagpre-protektang sa pugad ng dragon. Kailangan itakda ang level limit sa 35, ang bilang ng mga kalahok sa 10. Palakpak si G at sinabing halos tapos na. Kailangan na lang niyang gumawa ng modelo ng dungeon, mga figurang dragon, at mga mangangaso. Ang mga bear cubs ay nakatayo sa likod ng mga bayani, na nagsabing dapat silang magtulungan. Tumingin ang bear sa parrot na nakaupo sa sanga, na nagsabi na ang pagpunta sa Gehenna ay isang malaking abala at sinabing wala nang magagawa. Upang makuha ang mga material para sa pag-aayos ng dungeon at mga gantimpala, kailangan nilang umalis ngayon at hanapin ang lahat. Isang nagniningning na portal ang lumitaw sa malapit. Sinabi ni Han na aalis na sila, lumilipad sa tabi ng bear. Tinanong ng parrot kung okay lang kung mag-isa silang pupunta. Sumagot ang bear na sila ang pinakamatalino. Ang espasyo sa liwanag ay kumilos na parang mga ripples sa tubig. Sinabi niyang kailangan nilang mag-ingat. Ang kambing na may salamin ay ngumunguya ng dahon sa aklatan. Tumayo siyang nakatigil. Narinig niyang tinatawag ang kanyang pangalan. Inabot ng bear ang kanyang paa at tinawag siya patungo sa isang lugar. Nagulantang ang kambing nang mahawakan siya ng paa. Sa walang laman na aklatan, tanging isang gintong liwanag na lang ang natira. Ang mga ulap ay lumulutang sa maliwanag na kalangitan. Ang mga hayop ay nakatayo sa gitna ng disyerto. Ang pawisan na bear ay nagtanong sa kambing kung nasa tamang direksyon sila. Sinabi niyang hindi nasisiyahan na sila ay naglalakad sa disyertong ito ng mahigit 2 oras, pero walang lumilitaw sa abot tanaw. Umiyak ang kambing. Isang ilaw na paa ang lumitaw sa buhangin. Isinalin ng parrot na sinasabi niyang huwag siyang sisihin. Hindi nasisiyahan ng bear, tinukso ang kanyang paa at sinabing lumalabas na ito ay naglalakad ng walang direksyon, hindi kahit alam kung saan. Ang mga hayop ay tumingin sa nahulog na kuneho. Tinanong ng bear kung ano ito. Tumayo ang estranghero at tumingin sa kanila. Na may luha sa kanyang mga mata, kumaway ang kuneho. Ano ang ginagawa niya? Sinabi ni Hang na siya ay nakikipag-usap. Tila humihingi ng tulong. Nahawakan siya ng ilaw na paa habang tinanong ng bear, anong tulong ang maaasahan ng isang kuneho sa disyerto? Naguguluhan siya nang hilahin siya ng estranghero at tinanong kung saan sila pupunta. Nakakunot ang noo ng ilaw na kuneho. Isang halimaw ang nakatagpo nila sa gitna ng disyerto. Ang madilim na halimaw ay may matutulis na ngipin. Itinaas nito ang bibig nito, humihigit sa mga hayop. Isang drake ito. Habang tinitingnan ng kalangitan, iniisip ng bayani na hindi sila makakalampas ng walang pagkawala. Kailangan nilang makabuo ng plano ng mabilis. Kinuha ng bear ang kanyang normal na anyo at sinampal ang halimaw gamit ang kanyang paa. Pagkatapos, tumingin ito sa maraming kuneho. Ang ilaw na kuneho ay nagpakita ng mga paa, pinuprotektahan ang iba, at nagtataka kung talagang gusto nitong kainin sila. Ang mga problema ay dumadaloy ng sunod-sunod. Bigla, nakita nito ang kuneho na kumakawi ng kanyang paa. Nang tumingin ng mabuti, naisip ng pangalawang kuneho na ito ang maliit na tumakbo para humingi ng tulong. Si G ay umunat, nakaupo sa hardin ng mga pangarap ilang oras na ang nakakaraan, at nag-iisip kung ano ang gagawin ngayon. Lumiko siya sa tabi, napansin ang isang bagay. Habang tinitingnan ng mga puno, sinabi niyang na-clear ang fog sa silangan. Ang pusa at aso ay masayang nakadikit sa kanyang mga binti. Sinabi niyang bumalik na sila. Tumakbo ang mga hayop pasulong. Sinabi ni Gio na baka maaari silang maglaro ng sabay at tuklasin ang bagong teritoryo. Bigla, napansin ng lalaki ang isang liwanag sa ibaba. Maraming kuneho ang lumabas mula sa bukas na portal. Natatakot ang bayani, nagtataka kung saan galing ang kawan ng mga kuneho. Lumitaw ang mga hadlang sa likod ng mahahabang tainga. Kabilang sa mga kuneho ay isang bear, parrot, at kambing. Tinanong ng lalaki kung saan sila galing. Isang kuneho ang lumapit sa lalaki na nagsabing mabuti na lang at dinala nila ang mga kaibigan, ngunit saan nila isasama ang lahat sa hardin. Nagtapik ang bayani sa ulo ng hayop, at tinanong, siya ang pinuno ng kawan. Masaya akong makilala ka. Umupo siya sa tabi ng kuneho, tumingin sa paligid, at nagtanong kung ano ang dapat gawin. Walang angkop na lugar para sa kanila sa hardin. Baka maaari nilang hilingin sa mga pterodactyl na tumulong. Itinaas ng mga kuneho ang kanilang mga buntot. Masigasig silang naghukay sa lupa.
Sa huli, ang mga kuneho ay naghukay ng mga butas sa lupa. Habang tinitingnan ito, iniisip ng bayani na parang nagsettle na sila. Ngumiti ang lalaki at tinawag ang mga kuneho sa hardin. Umupo sa tabi ng pinuno, sinabi niyang dahil ngayon sila ay pamilyang, kailangan niya ng pangalan. Kuneho ng buwan, pinaikli sa muni. Ang pinuno ng kawan ay malambing na tinapik ang kanyang paa. Nang marinig na nandito siya ngayon, tumingin ang lalaki sa bear at tinanong kung paano niya sila nahanap. Ang kamay ng lalaki ay nasa ulo ng kuneho na nagsabing nakatagpo sila ng grupo sa disyerto. Ngayon ay malinaw na tinulungan sila dahil sila ay nasa panganib. Habang nag-iisip na humahaplos sa kanyang baba, sinabi ng bayani na kakaiba ito. Isang drake sa disyerto. Nakatira sila sa mga latian. Nakita ng bayani kung paano binuksan ng kuneho ang nagniningning na pintuan at nagulat dito. Ipinakita ng liwanag ang mga buto kasama nito. Sa huli, lumitaw ang isang malaking skeleton. Habang tinitingnan ito ng may takot, iniisip ni G na ito ay mga buto ng dragon. Ngayon ay malinaw na ang drake ay nangangaso ng kuneho dahil siya ay may mga buto ng dragon. Habang tinitingnan ng napakalaking skeleton, nagtanong ang lalaki kung saan niya nakuha ang mga ito at anong uri ito. Isang sanga ang humipo sa mga palad ng lalaki. Iguhit ng kuneho ang mga figure sa lupa at naisip ng bata na nakipaglaban sila sa isang dragon. Ang mga buto ay nakatago sa mga bundok. Ito ay mula sa aklat ni Selena. Maaaring mga buto ito ni Astragon. Humarap ang bata na nag-iisip tungkol sa mga buto ng dragon. Pagkatapos, tinapik niya ang kanyang kamao sa kanyang palad at nagpa siya na lumikha ng dragon para sa dungeon. Yumuko siya sa kuneho at tinanong kung maaari niyang gamitin ang mga buto. Isang notification ng system ang lumitaw sa harap niya tungkol sa pagkuha ng life creation skill, sa oras na sinasabi niya na gagawa siya ng clay doll at pagkatapos ay i-rehearse ang eksena. At iniisip niya na ang life creation ay kamangha-mangha. Talagang umiiral ang ganitong kasanayan. Tumingin ang bayani sa ibaba at nag-isip ng malakas na ayon sa paglalarawan, kailangan niyang huminga ng isang kaluluwa. Pero saan niya ito makuha? Umabot ang tunog sa tainga ng lalaki. Ang mga insekto ay nakahawak ng kanilang mga paa sa apoy malapit sa mga buto ng dragon. Hawak nila ang isang fireball, at nagtataka ang lalaki kung ito na ang kanyang kaluluwa. Pumayag si Gio na kumaway na may ngiti at sinabing inisip niya ito. Naunawaan nila siya. Gagamitin niya ito ng matalino. Isang kayumangging figure ang nakahiga sa lupa. Sa tabi ng liwanag ay ang katawan ng isang dragon. Sinabi ng bayani na gagawin niya ito batay sa skeleton. Ang liwanag ay bumalot sa figure. Sinabi ng lalaki na kung ang kaluluwa ni Astragon ay sumanib sa puno, ang alaala ng tyrant ay mawawala. Tanging ang kakanyahan ng marangal na dragon ang mananatili. Inabot niya ang kanyang daliri sa system window na may button na gamitin at sinabing kailangan na lang nitong i-activate ang skill. Nagbigay ng abiso ang system na na-activate na ang skill. Ang nilalang ay gagabayan ng mga nakaraang alaala. Napalibutan ng liwanag ang dragon. Ipinagbigay alam ng system na ang dakilang kaluluwa ay nagkaroon ng bagong anyo, 2 oras at 31 minuto ang natitira bago ang paggising. Pinunasan ni G ang kanyang noo na sinasabing natapos na ang pangunahing bahagi. Kailangan na lang ilipat ang dragon sa miniature. Binuksan ng dragon ang kanyang mga mata. Itinaas ang kanyang ulo. Naisip niya kung nasaan siya, anong uri ng lugar ito, parang nagising. Pagkatapos ng mahabang tulog, lumilipad sa itaas ng mga puno, naisip niyang mayroong isang bagay na banyaga sa niyang katawan. Kailangan niyang malaman ito sa kanyang sarili. Habang niyayakap ang kanyang bibig, iniisip niyang narito ang kabisera. Lumipad si Astragon sa itaas ng disyerto, nagtataka kung saan lahat sila nawala. Pagkatapos, nagulat ang kanyang tingin. Sa harap niya ay isang napakalaking lavender portal. Binukas niya ang kanyang bibig sa gulat, nagtatanong kung ano ito. Biglang naging malabo ang imahe. Bumulusok ang portal at lumipad ang dragon pababa patungo